klaseng lifestyle meron ka? Papaakit ka ng lalaki sa loob ng bahay mo na hindi mo kilala? Ang mabuti pa, dumito ka na lang. Gawin naman boarding house tong bahay. Ano, hindi ako pwedeng tumira dito? Anak nyo yan. Alam mo kung sino. Pag nakapasok ko na dito, wala na labasan to. Sa'yo ko na eh. Ano gagawin niyo sa akin? Sa'yo wala. Pero sa asawa mo, sa magiging anak mo, sila magbabayad ng utang mo. Hayop ka! May gustong bumili ng bahay. Interesado silang bilhin ng 10 milyon. Eh, paano si nanay? Kayo na ang bahala kung anong gusto niyong gawin kay nanay. Gusto niyo siyang bigyan, go ahead. Pero ako hindi ko siya bibigyan sa parte ko. Mano, si tatay? Kakausapin ko. Ako nang bahala sa kanya. Sasabihin mo sa kanya bumalik si nanay? Naku, ang pogi-pogi ng apo ko. Lola, huwag niyo akong tawaging Pogi. Yun ang pangalan ng aso ng kapitbahay namin. Ganun ba? O sige, ang handsome ng apo ko. Yan naman. O ano, kain na? Okay po. Salamat ha, salamat. Tsaka pasensya, hindi ko siya matid. Sakit talaga ng ulo ko eh. Kaya ko naman eh. Sigurado ka, hindi ka maliligaw na naman? Kabisado ko ang Bulacan, kahit nakapikit. Tuloy ka, Rodrigo. Upo ka. Pinatawag niyo raw po ako. Lumabas na ang grades mo. Umabot po ba ang average ko? Nagsikap naman po ako this sem eh. 2.25 ang record sa'yo, di ba? Opo. 2.56 ang average mo. I'm sorry, Rodrigo. You are no longer eligible for enrollment in this college. Dadalhin mo ang mga ito sa Nueva Ecija. Pagdating mo doon, may sasalubong sa iyo isang grupo ng mga Kafgu. Tandaan mo to, parating na si Springfield. Yun ang sasabihin mo sa kanila para madala ka sa safe house. Huwag ka magkakamali, huwag ka susobra ng kahit na anong salita. Pag nagkamali ka, pasensyaan tayo. Mapapraning yung mga nando doon, paulan na kayo ng bala. Naintindihan mo? Ha, bata? Opo. Hello, Tay. Si Gordon to. Oh, Gordon. Bakit? Nandito na ako sa Pilipinas. Kumusta dyan? Abuti naman po. Tay, may interesadong bumili ng bahay. Payag ba kayo ibenta ito? Magkano binibili? 10 milyon po. Magandang presyo na yan. Wala na akong balak bumalik pa dyan eh. So, payag kayo? Padala mo na lang sa akin dito yung mga papeles na kailangan kong pirmahan. May problema lang po. Ano yun? Kailangan ng consent ni nanay. Pabayaan mo na yun. Matagal na wala yun eh. Kopyahin mo na lang ang pirma niya. Nandito po si nanay. Nagbalik na siya. Ibenta mo na ang bahay na yan. At walang mapupunta kahit isang kusing sa buritak na babaeng yan. Lola, hintayin mo ba ako? Siyempre naman, andun ako hanggang sa lumabas ka. Yay! Hindi lang yun. May sorpresa ako para sa'yo. Ice cream ba? Hindi. Fish balls? Hindi rin. Ano nga? Hindi na nga surprise pag sinabi ko sa'yo. Sige na nga. Lola, bakit magkaiba sapatos mo? Ha? Ay! Oo nga, ano? Matanda na talaga ang lola mo. Nakausap ko na si tatay. Payag na siya ibenta ang bahay. Anong sabi nung malamang nandito si nanay? Sa palagay niyo. Siyempre, galit. Hindi pa payag si nanay na ibenta ang bahay. Bakit naman kailangan pa niya malaman to? Hello, kuya. May karapatan si nanay na malaman at magdesisyon. Bahay niya rin kaya ito, no? Ayaw ni tatay magkaroon si nanay na kahit 5 sa benta ng bahay na ito. Hindi naman ako papayag dyan. Ang labo niya, na. Ano naman kwenta opinion mo rito? Ha? Sabihin mo sa akin, gusto mo ba o ayaw mo magkaroon ng parte sa kikitain ng bahay na ito? Oy, Gordon. That's not fair, ha?
Blackmail yan. Ako ang binigyan ng power of attorney ni tatay. Ako ang binigyan niya ng karapatan para magdesisyon. Ano ba kayo? Basta si nanay hindi magkakaroon ng parte sa bahay na ito. Mudo. Stephen. Ikaw naman ang malapit kay nanay. Anong malapit? Yeah. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong lansin siya. Makuha ang pirma niya. Wala naman tayong asahan niya kay Feli. Lola! 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 Tapos na klase ko. Sabi mo, surpresa ka sa akin. Ano yun? Anong sorpresa? Sabi mo kanina. Hindi ko maalala. Hay, naku si Lola. Promise ng promise, hindi yung tinutupad. Uwi na nga lang tayo. Halika na, Lola. Uwi na tayo. Please. Uwi na tayo, Lola. Wow! Bernie? Bernie, ang gaganda naman itong mga pinili mo. Saan mo ito pinili? Dumaan muna kasi ako ng mall pagkatapos ng shift ko sa call center. Wow! Oh, ay, thank you! Naku, okay pala ah. Ang laki agad ng kita mo. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Ako ang bahala. Kuya, salamat dito sa mga damit ah. Naubos na kasi damit ko, kakalipat tsaka kakatakas. Uy, wow! May groceries pa! Naku, ayan, alam nyo, tama yung ginagawa nyo para hindi magalit sa inyo yung daddy nyo, para hindi kayo tawagin palamunin. Yan, tama yan! Hayaan nyo, may susunod pa dyan. Wow! Makahusay nyo talaga. Naku, mahusay ka. Ay, naku, ikaw, Rigo. Dapat pilitin mo makagraduate agad para naman makatulong ka dito sa bahay, no? Kita mo tong bayaw mo. Ang husay! Oh. Kunching! Kunching! Sir, bakit po? Anong ginagawa nitong tsinelas sa loob ng ref? Ho, ewan ko po. Hindi man po ako naglalagay niyan dyan eh. Kanino ba to? Ay, sir, parang sa nanay niyo ho. Bakit nandito sa loob? Ewan ko po. Puro ka ewan! Ay, sapatos na lamigan. Ay. Lola, gabi na. Nasaan tayo? Bakit tayo nandito? Di yun ito papunta sa bahay. Anong bahay? Bahay natin sa Bulacan. Sino ka? Lola, ako si Jopet. Ano nangyayari sa'yo? Hindi ko na umuwi. Pwede! Ano ba? Kumakasigaw ka, nakaka-high blood ka. Paano ba naman di ka ma-high blood dito? O ano yan? Sinelas ni nanay nakita ko sa loob ng ref. Serious? Oo. Ano, pampabango ng ref? Oy. Oy, hindi ako nagpapatawa. Wala nakakatawa, ha? Ay, kuya, bakit ako ang inaamoy? Buti ko usapin mo si nanay. Wala siya. Wala pa? Oh. Baka kung paano yun ah. Sige. Nasira tayo, Lola. Natatakot na ako. Gusto ko na umuwi. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka
nanay. Tahan na, Gordon. Tahan na, Gordon. Lola, bakit ako natawag na Gordon? Tahan na, Gordon. Yan, eating time. Naku, sarap niyan. Jing, nakita mo ba yung salamin ko? Sir, ito po, sir. Oo. Thank you. Daddy, kain na po. Sir, si Bernie pong nag-grocery. Grocery, ha? Saan ka naman nakakuha ng pera? May trabaho na po kasi si Bernie eh. Sa call center po. Call center, ha? Matuturing bang trabaho yan? Daddy naman. Ang tunay na trabaho, yung college degree, ang requirement. Yun ang tunay na trabaho. Pero Daddy, marangal naman ho ang trabaho niya eh. Hindi pa ho ba yun sapat sa inyo? Well, I'm not convinced. Ang kailangan talaga, ay makapagtapos ka ng kolehiyo para makakuha ka ng magandang trabaho. Si Rico ba nasaan? Eskwela pa. Yan si Rico. Pag nakatapos ng engineering yan, magiging successful sa buhay yan. Oh, andito ka pala. Kayo na ka pa hinanap ng daddy mo. Huwag mo sabihin nandito ako. Bakit? Nagtatago ka? Kung pwede nga lang sana maglaho eh. Bakit? Anong problema? Wala. Basta. Alam mo, sa bahay na to, ako lang walang problema eh. Kaya ako lang qualified para makinig sa problema mo. Nakikout ako sa college namin eh. Naku, patay. Bakit? Hindi kasi, kanina pinagmamalaki ka ng daddy mo. Hindi ako pinagmamalaki nun. Hinaasar lang nun si Ate Irene. Ganun naman talaga yun eh. Bakit ka naman kasi na-kick out? Obvious ba? Wala eh, bumagsak ako eh. Ayoko naman talaga mag-engineering kasi. Ba't di mo pinili yung course na gusto mo? Eh kasi, para kay Daddy, kailangan engineer ka, kailangan doktor, o kaya attorney. Yun, trabaho para sa kanya. O ano nakakatawa? Kasi kanina, yung daddy mo, sabi niya na hindi tunay na trabaho ang call center. Oo. Tama kasi siya eh. Yun lang yung gusto niya masunod, yung opinion niya. Alam ko lang dapat mong gawin. Ano? Magdasal ka. Ano ba yung advice mo? Magdasal ako? Oo, kasi parang si Lord lang makapagpanabot ng puso ng daddy mo. Sige. Kaya lang hindi ako nagsisimba eh. Ay nako, basta magsimba ka. Huwag ka mag-alala. Sama kita. Talaga? Oo, promise. Stephen, bango ka dyan. Bumangon ka dyan. Ba, storbo naman. Kita mo natutulog ang tao eh. Kanina ka pa natutulog, bumangon ka dyan. Bakit ba? Nasaan ang nanay? Ewan ko. Anong ewan mo? Nasaan ang anak mo, Aber? Kasama ni nanay. Ayun. O nasaan sila ngayon? Hindi ko alam. Sinundo ni nanay kanina sa eskwelahan. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Oras para matulog. Stephen! Ano nga? Alas 7 na ng gabi. Alas 7 na ng gabi? Opo! Eh, alas 4 pa lumabas si Jopit sa eskwelahan niya. Ayan! Ayan, sige!
Kung di ka ba naman batugan, tulog ka ng tulog, inaasa mo yung hatid sundo kay nanay. Dapat ikaw ang gumagawa nun ah. Responsibilidad mo yun ah. Pulis! Tulong! Tulong! Pulis! Iyo, ang problema? Bakit ka umiyak? Naliligaw po kami ng lola ko. Ha? Eh, taga saan ba kayo? Taga Malolos, Bulacan. Eh, paano kayo nakarating dito sa Pampanga? Hindi ko po alam. Nay. Nay, saan ho ba kayo umuwi? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Si Pablo! Si Pablo, pinalayas ako! Ang mga anak ko! Ang mga anak ko naiiwan sa kanya! Tulungan niyo ako! Kunin natin sila para kawa niyo na! Tulungan niyo ako! Mga anak ko! Bakit kasi ipinagkakatiwala mo ang bata sa matanda? Siya naman may gusto maghatid sundo sa bata. Ano magagawa ko doon? At okay sa'yo yun. Kasi nalilibre ka sa responsibilidad mo. Bakit pa pinag-iinitan mo ako? Ah, ganon? Yun ang concern mo? Yung pinag-iinitan kita? Pero hindi mo iniisip kung ano nangyayari dyan sa anak mo. Alam mo, naprapraning ako dyan sa mga sinasabi mo eh. Oy, matagal ka na pong praning dahil sa kakadroga mo. Alam, pag may nangyari dyan sa anak mo, sabihin mo nga sa akin, anong isasagot mo sa nanay niyan? Kung ano ibinintang sa akin, wala naman akong kasalanan. Yung mga anak ko. Boy, ano ba sinasabi ng lola mo? Hindi ko po maintindihan. Naiiwan ko ng mga anak ko. Iho, Tulungan niyo mabuti pa, isasama na lang namin kayo sa presinto, ha? Tapos doon natin tatawagan ng mga magulang mo, ha? Huwag ka nang umiyak, halika na. Sa kanila. Naiiwan sila. Pablo! Pablo! Nay! Nay, tulungan mo namin kayo, Nay! Huminahon po kayo! Huminahon po kayo, Nay! Nay, huminahon po kayo, Nay! Nay, tinutulungan mo namin kayo! Huminahon po kayo! Ernesto! Ernesto! Parang awa mo na! Ang mga anak ko, kinukuha niya! Kinukuha niya ang mga anak ko! Ernesto, iligtas mo sila! Ernesto, parang awa mo na! Hello. Yes, sir. Magandang gabi ho. Nandiyan ho ba si Stephen Dionisio? Anong kailangan niyo sa kanya? Nandito po kasi sa Precinct 9 sa Mabalacat, Pampanga, anak niyang si Jopet. Pati na rin ho yung ina niyang si Remedios. Sir, kung pwede ho sana, pakisabi, baka pwede niyong puntahan dito. Stephen! Ano ba yung pumasok sa kokote mo? Pinagkatiwala mo yung bata. Sa matandang yun. Paano ka naman malalaman na ganito mangyayari? How can you trust someone na pinamigay ka to begin with, man? Akala ko kasi... Akala. Baka mapahamak yung anak mo sa maling akala. Eh ano bang nangyayari kay nanay? Bakit siya nakarating sa Pampanga? Eh kabisado naman niya itong Bulacan. Araw ko pa sinasabi sa inyo, pasok na natin siya sa home for the aged. O kaya sa mental hospital. Eh hindi naman ako papayag doon, no? Wala na kayo magagawa. Nag-usap kami ni Itay. Pareho ang opinyon namin. Kami masusunod. Ano yan? Dinadagdagan ko lang ng Christmas decors tong bahay na to. Nako, magagalit si daddy niyan. Bakit naman? Pati ba naman Pasko hindi uso dito? Kasi matagal nang hindi nagse-celebrate si daddy ng Pasko eh. Ay, ang mga parol nga, kinabit namin ni Conching. Ayun, pagalitan pa kami. Kaya pala malungkot ang bahay na to. Tapos palagi may nag-aaway. Alam mo, kailangan ng Christmas spirit dito. Oo nga. Galing mo. Alisin na natin. Teka, Rigo. Ano ka ba? Kailangan natin ng Pasko.
Ang Pasko ang panahon ng pagbibigayan at pagmamahalan. Meron ako alam ng lugar na pwede natin gawing Pasko. Kahit para sa ating dalawa lang. Anong pinagdarasal mo? Nagpapasalamat lang ako Para saan? sa lahat ng mga blessings ngayong Pasko. Si Lola, ang magiging baby natin. Siyempre, yung bago mong trabaho. Bernie, maraming salamat at dinala mo ako dito para magsibang gabi. Alam mo, ngayon ko na ito naranasan buong buhay ko. Saan tayo? Hindi nagpupunta dito si Daddy. Kaya pwede tayo pumunta dito pag gusto natin makaramdam ng Christmas spirit. Rigo, salamat ah. Bakit naman? Kasi importante sa akin ang Pasko. Wala yan. Diba, ikaw yung sabi na ang Pasko, oras yan ng pagmamahalan at pagbibigayan. Diba? Oo naman. Ibig sabihin ba nun, ngayong Pasko, makakatanggap ako ng matamis na oo at mapagbigyan akong mahalin ngayong Pasko? Baka hindi. Bakit naman? Kasi bad ka eh. Ako bad? Oo. Tsaka ayaw ni Santa ng bad boys pag Christmas. Kung sakaling magpakabait ba ako next year, mapagbibigyan ba ako ni Santa na bigay wish ko? Siguro. Chopet? Daddy! Chopet! Uy, Chopet! Okay ka lang? Nasaan ang nanay namin? Ma'am, dinala ho namin sa ospital. Bakit? Paano siya? Kasi iyak siya ng iyak. Tinatawag niya akong Gordon. Kasi sabi niya, Pablo, wag! Huwag mo kukunin sa akin ang mga anak ko. Wawala ho siya nung binuhat ko tong bata. Akala ho niya, sarili anak niya ang kinukuha sa kanya. Medyo iba na ho kinikilos niya, kaya dinala ho namin sa ospital. Dok, kamusta na po ang lagay ng nanay namin? Binigyan namin siya ng gamot ng pampakalma dahil tumaas ang kanyang blood pressure. Dala na siguro ng sobrang stress. Why is she acting this way? Based on initial tests and observations, your mother is showing signs of senile dementia. Anong ibig sabihin ng Dok? Yung ba yung nag-uulanin? Yes. Kaya yung mga alaala na nanumbalik sa kanya ay naging malaking epekto sa kanyang buhay. Kawawa naman siya. She must have suffered a very traumatic past. Maybe you can help me by shedding light on this. May gamot ba sa sakit niya? Walang gamot sa dementia. It's degenerative. Unti-unti na nawawala ang memory ng mother niya. Darating ang araw, hindi na niya kayo makikilala. Maghintay na lang tayong mawala ng tuluyan ang katinuan ng pag-iisip niya. Meron sana akong ibang approach. Nay, balak namin magkakapatid na ibenta na ang bahay na ito. Sandali na lang ang buhay ko. Ayoko magkahiwa-hiwalay kayong magkakapatid. Iniwan niyo kami, tapos ngayon cargo pa namin pati ang kamatayan ninyo. Ano ka ba, kuya? Sumusobra ka na!
Isa lang ang pakiusap ko sa'yo, Gordon. Tuwing gusto mong makapanakit sa iyong mga kapatid o sa iyong mga anak, sa akin mo na lang ibuntun lahat ng galit mo. Huwag na huwag ko lang makikita na nagsasakitan kayo. Ayokong maging katulad ka ng iyong ama.